basahin natin ha. Sumagot na po si Lisa nung ginawa niyang waiter. Si Cheese Escudero. Oo. Ayan, on the viral, okay? Ito po nakita ko kay Jason sa Sir Jay, pinost niya. If truth be told, here's what happened. O, ito raw nangyari noon at 10 a.m. yesterday after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour. Isang oras daw nilang nagkakaroon ng batian. President Bong and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Cheese and Martin Romualdez were standing. So, nando doon. So, ito, palusot niya. Ito yung rason daw niya. When Cheese saw me, he said, "Wow, believe din ako sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink." So, ano daw, inalok daw siya, ni Cheese Escudero kasi ang tagal-tagal daw nila. Okay? Hindi sa akin galing, statement po ito ni ni First Lady Lisa. I laughed and said, "You bet." And so I mischievously got his glass of champagne, took a sip, and told him, "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." Patay. Alam mo bakit patay? First lady ka, yung asawa mo andun, uminom ka. Uminom ka doon sa Senate President. Kahit na ba matagal kayong magkaibigan. Tapos nag-iw ka hindi malamig. Hindi ka man lang nag-iw na baka may laway ito ni Senator Cheese. Di ba? Parang, alam mo, sa akin, walang problema kay Cheese eh. Kasi normal yan. Kahit ako, iaalok ko yan. Dahil, First Lady yan eh. I have nothing against Cheese. Ako sa tingin ko, proper yung ginawa ni Cheese. Para sa akin, gentleman si Cheese. Ang problema na kay First Lady, bakit mo iinuman? At baliktad, nag-iw ka hindi malamig. Hindi ka man lang nagdiri. Kahit pa magkaibigan kayo eh. Eto, halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Okay, halimbawa lang. Kahit ba halimbawa kaibigan ko si Master Judea o si Jay Guevara. Di ba? Tapos biglang yung asawa nila makikiinom dun sa drinks ko. Anong dating nun? Di ba? Anong dating? Para sa bilang lalaki, medyo may mali dito. Pero siguro kung talagang gawain mo yan, nag-iinuman kayo, palitan kayo ng drinks, ayan hindi ko na alam. Di ba? Pero dito, medyo hindi proper for a formal gathering. Wala kayo sa inuman sa kanto or wala kayo sa inuman sa bahay ninyo. Kaya tuloy nasisilipan. Ulitin ko, hindi mali ito ni Cheese. No? Tama yung sinabi niya. Being a gentleman, tama. After that, I gave his champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that. Para dun sa mga hindi nakakaalam, kasi inalok daw ni Cheese yung kanyang champagne at ininom. Alam mo, dapat sa isang First Lady, ang sinabi niya dito, di ba sabi niya, I'm sure you could use a drink. Siguro, dapat ang sinabi ni Lisa, yes, I think I need one. Tapos kukuha siya, tatawag siya ng waiter, kukuha siya ng sarili niyang drinks. Because this is a formal gathering. Or kung talaga, dito lang medyo sablay si Senator Cheese, kung talagang nagpaka-gentleman siya dito, sana tinawag niya yung waiter. Or bigyan niyo si First Lady ng drinks. Uhaw na uhaw. Tagal niya nag-aantay. Gusto niya ng drinks. Alcoholic talagang ang datingan no? Oo. I think the entire exchange took all of 10 seconds. Ang tagal ng usapan nila ha. Pero 10 seconds lang, sabi ni First Lady Lisa. I've known Cheese since my law school days. I've studied in UP and he studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whatever
I made him a waiter and or he responded like a gentleman. It's between us. Uy, naku, meron pa silang between us. Hindi ko alam kung ano yung between us, kung may nangyayari sila sa gigilid. Wala akong sinasabing may nangyayaring sa gigilid. Pero merong between us, kung ano man nangyari sa kanila, sa kanila na lang dalawa daw yon. Ganun kasimple yung it's between us. Alam mo, lalo siyang bumaon dito. Ako, palagay ko lang lalong bumaon siya dito. Kasi, ipinagtanggol niya pa yung sarili niya eh. Dapat, alam mo, pagka may mali, being the first lady, especially, hindi ka naman kailangan doon. Tanggapin natin. Andoon ka or hindi, walang bentahe. Tutuloy, kung ano man ang purpose nun, kasi hindi naman ikaw ang binoto ng tao, pero hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng pumunta ron. Pwede kang pumunta, syempre you are the first lady. Pero wala kang ambag doon. Pero pumunta ka ron, tapos gumawa ka pa ng senaryong ganito, tapos instead na pinaliwanag mo at nag-apologize ka sa tao dahil meron nga mga na-offend, ginawa mo pang naggawa ka pa ng excuse. So, mas lalong hindi nagugustuhan ng taong bayan. Alam mo, sa akin talaga, personally, medyo wala naman tong problema. Napakaliit na bagay. Kaya lang, parang ano po yan eh. Parang concert. Diba? Sa akin, wala namang issue kung magko-concert at manunood ng concert yung presidente at first lady. Pero alam naman natin, sensitive ang mga Pilipino dyan kasi naghihirap ang Pilipino, gutom ang Pilipino. Kailangan maging sensitive tayo doon sa nararamdaman ng iba. Kasi hindi po kayo ordinaryong tao. Again, hindi porket naiintindihan ko kayo. Halimbawa, maiintindihan kayo ng marami. Dahil marami pong gutom. Tapos concert pa kayo ng concert. Siyempre may kasama kayong bodyguard dyan. Siyempre papapasukin yan. Siyempre may ticket yan. Siyempre may gastos yan. Kung ano-ano inaatupag ninyo, pero yung bigas pataas ng pataas. Gasolina pataas ng pataas. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yun po ang nagiging problema dito. Nauunawaan nyo na. Maging sensitive tayo being the president and the vice president. Yes, I know, sometimes maliit na bagay. Pero, kung dapat nyo nang iwasan, lalo na yung pa-concert, bagamat walang masama dyan. Ang problema kasi, tinanong din namin to kay PRRD no na-interview namin siya. At ang sabi niya, wala namang masama sa umattend siya ng concert. Kasi tinanong namin yan yung time na may issue sila sa concert at nag-helicopter, etc. Pa ganun. So, tinanong namin kay PRRD yan. Alam mo, sagot ni PRRD, ganun. Wala namang masama doon. Pero, nung time ko, hindi na lang ako magko-concert. Kasi ilalagay ko pa yung sarili ko sa alanganin, magiging makikriticize pa. Pwede ka naman mag-concert after ng term mo. Diba? I mean, bakit hindi itong term mo, mag-focus ka na lang muna. And ito yung diniin ni PRRD na hanggang ngayon tatak sa akin kasi nabilib ako kay Tatay Digo kasi totoo. Kailangan maging sensitive tayo sa taong bayan. Hindi porket tama, gagawin nyo. Hindi porket hindi illegal, gagawin nyo. Maging sensitive naman tayo. Yun na yun eh. Ang problema daw dito kay Lamarco, sabi niya, that time, ang problema sa kanila, kaya insensitive yung mga yan. Kasi hindi naman talaga lumaki yan sa baba. Weak talaga yan. Spoiled eh. Pareha sila ni Tamba. Yan ang sinabi. Pareha sila ni Tamba. Lumaki yan na may kaya eh. Hindi nila arok. Kumbaga, kahit sabihin ko sa inyo, maging sensitive ka naman sa mahihirap. Diba? Parang ano yan eh. Parang alam mo lang gutom siya tapos kakain ka pa ng harapan sa kanya na magarbo. Maging sensitive ka naman. Walang masamang kumain pero alam mo may mahirap, di mo man lang bigyan. Diba? Kaya lang sa kanila, hindi nila abot yung ganong explanation. Kasi nga, hindi sila dumaan doon. Ang sinabi niya sa interview namin at nung nagkita-kita kami
sa Maisug meeting at nung ni PRRD, nung huling punta namin sa Davao, exactly yan din ang sinabi niya. Ang problema natin sa Pilipinas, yung mga binoboto ng mga Pilipino, wala talagang alam. Weak talaga at laki sa yaman. Anong alam ng mga mayayaman na yan kung puro spoiled yan? Walang alam yan. Pag upo niyan, magnanakaw lang yan para ma-maintain ang kanilang kayamanan. Pero walang alam yung mga yan. Pag nagka-problema ba, anong alam niyan? Alam ba nila yung gutom? Alam ba nila yung mawalan ka ng trabaho? Alam ba nila yung hindi mo ma-enroll yung anak mo? Paano nila malalaman hindi nila nasubok yan? That is our problem. Kasalanan din natin. Or ng Smartmatic. Yun yan, di ba? Kasi, weak. Kasi, hindi nahubog ng panahon. Kaya lalong, para sa akin, itong sagot ni Lisa, medyo may pagka-insensitive. Dapat, pinaliwanag na lang niya at nag-explain ng may pagkumbaba. Maybe nag-apologize, pero parang hindi uso sa kanila yung apology. Panoorin natin ito, ha? Itong sa mga hindi nakapanood. Ulitin, ha. O ayan, kinuha niya, ininom, binalik, tapos tumalikod. Is that proper? O, inalok ka ni cheese. Kahit anong explanation mo, inalok ka ni cheese, uminom ka, binalik mo, tumalikod ka na. Tanong ko, is that proper? Yun lang naman. Ngayon, kung magpapalusot pa kayo, iwan ko na. Medyo kakaiba ka talaga. Ganyan ang kalakaran nila dyan. O, next tayo. The next performance will start momentarily.